At may sana tayo po tumayo bilang paggalang sa ating pinakamalaping sus na dadalhin po ng ating pong beloved preacher, beloved Q. Richard Palmones. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved brother boy. Purihin ng Diyos, mga minamahal. Sama-sama po tayong manalangin po sa huling bahagi ng banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. O wag pa naman banal sa langit, pinakamamahal na Jesus, maraming salamat po, mahal na Panginoon, na dinako mo kami sa iyong panambaang taglay namin ng kagalakan, kalakasan, ang mga pag-iingat, mga proteksyon, mga pagpapalat, biyaya, sampu ng aming mahal sa buhay, saan mang dako mag-isiba yung dagat. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa aming tao sa pusong inalay na papuring awitin, sa joyful song, sa solemn song, sa mga patotoo ng aming makapatiran, sa mga hibalat milagro na minasaksiyan, sa mga awitin na makalangit ng morning, pinababara presensya, kayo po nag-comfort sa bawat sa amin, sa lahat ng tapat na nagbibigay sumusuporta, na patuloy po silang pinagpapala, mahal na Panginoon. Dalangin po namin sa iyo sa aming pag-aaral ng salita lang isa niyo bang lingkod, ganang akin, wala akong magagawa. Tawarin mo ang bawat sa amin, pagpalain mo kaming lahat, mahal na Panginoon. Sa unang dalangin, pagluhod po ng aming ginagalibang lista, Willistra Dalmeda, sa pangalan ng Jesus, lahat ng gawa ng kaaway, doubts, hindrance, sa pangalan ng Jesus, kasaut, be healed in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Uriin ng Diyos, mga minamahal, bago ang lahat, ang pinakamataas na papurik pagsamba, pagwalati sa ating pong pinakamamahal na Jesus, at pinapabot ko rin po ang aking dobling paggalang, pagrespeto po sa ating pong ginagalibang lista, Willistra Dalmeda, at kabalikat katuwang po ang lahat ng mga beloved children, at gayon din po sa magiling tuwang aral, turo po ng ating pong beloved isang Pastor Lina C. Almeda. Magandang hapon po sa lahat at mga iniibig, minamahal natin mga kapatiran, at sa lahat po ng mga baguhan, sa lahat po ng mga napabilang na mga awit, mga manunugtog, maging sa aking kapukuwang gagawa, at muli ang pinakamataas na papurit pagsamba, pagwalati sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord! Purihin ng Diyos, mga minamahal. Tayo po ay narito na po sa uling bahagi ng banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Salamat sa ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal, na araw po ng Friday, mga minamahal, meron po tayong mga bisita na sila po ay nakapanood ng ating banal na gawain, maging sa TV program, maging sa ating banal na gawain sa Metro Manila. Mga minamalong araw po ng Friday, sila po ay nagbabautismo sa ating beloved brother Michael Mihares. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Pakitaas lang po yung kamay natin, beloved Mary Michael. Andun po siya sa may dulo, sa may tent po na kulay green. Mga minamahal ni kanyang beloved mother niya, maging sa kanyang beloved wife niya, mga minamahal sa kanyang mga anak. Pagpalain po kayo ng ating mahal na Panginoon. Magpatuloy lang po kayo sa pagdalo sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang pagdalo, ito po ay pagpapala, mga minamahal. Tayo po'y magbuklat ng ating mga banal na kasulatan, mga minamahal. Mag-aral po tayo ng salita ng ating mahal na Panginoon. Kaya po pinagpala ang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, mga minamahal, dahil sa mahabang panalangin, pag-aayuno, mga minamahal, ng ating minamahal na pastor. Kaya tayong lahat ay naging bunga, tayong lahat ay pinagpala, kaya tayo narito, nagpupuri, nagpapasalamat. Isa po tayo sa pinagpala ng mahal na Panginoon. Amen. Kaya ating paksa sa hapong ito, mga minamahal, ang pagpupuri sa Diyos. Ang pagpupuri sa Diyos, mga minamahal, sa bawat Kristiyano, sa bawat mananampalataya, ito po ay tinuturo, ito po ay ipinangaral, ito po ay ating napakinggan saan po sa pagtuturo at pangangaral ng ating minamahal na pastor. Dahil ang pagpupuri, ito po ay mahalaga sa Kristiyano. Amen. Basahin natin ang ating pabugad na talata. Sino po yung una? Mga Awit, Kapitulo 145, talatang 2. Dito po tayo sa mga awit, ang kabanatay 145, ang talatay 2. Araw-araw ay pupurihin kita, at aking pupurihin ang pangalan mo magpakailan-kailan pa man. Amen. Amen.
God bless you, Brother Dan. At pakihanda mamaya, mga minususunod yung babasahin, 147, talatang 1, at ito 135, talatang 3. Ang sabi nga dito, mga minamahal, 45, verse 2, mga minamahal ng awit, ang sabi nga dito, ulitin ko po, mga minamahal, araw-araw pupurihin kita, at aking pupurihin ang pangalan mo magpakailan paman. Kaya sa Kristiyano, sa bawat mananampalataya, napakahalaga ng panalangin at pagpupuri at prayer dahil yan po yung ating napakinggan, yung turo ng ating mga magulang sa Panginoon noon hanggang ngayon, hanggang sa oras na ito. Yan ay ating ginawa, yan po ay ating sinasag dahil yan po ay kalooban at utos, yan po ay kalugod-lugod sa Panginoon. Amen? No pressing, no blessing. Amen. No pressing, no blessing, mga minamahal. Pag wala tayong trabaho, wala rin po tayong sahod. No work, no pay. Pag wala naman tayong tinanim, wala tayong aanihin. Pag wala tayong sinaing sa ating bahay, wala rin tayong kakainin. Amen. Kaya salamat sa mahal na Panginoon, nandoon, sabi nga sa banal na kasulatan, ating binasa, araw-araw ay pupurihin kita, na aking pupurihin ang pangalan mo, magpakailan-kailanman. Kaya sa atin, bilang isang Kristiyano, ano po yung ating naging sandata, ano po yung ating naging kalakasan? Kundi ang pagpupuri sa Diyos. Amen? Dahil ang pagpupuri sa Diyos, ito po yung ating kalasag, ito po yung ating turbante, mga minamahal. Habang ikay nagpupuri, habang ikay nagsusumamo sa mahal na Panginoon, 2 o 3 kanta, mga minamahal, pag ikay tao sa puso na ikay nagpupuri, mga minamahal, yung banal na presensya ng mahal na Panginoon, yung Holy Spirit, yan ay mararamdaman mo, iiyak ka, matutuwa ka. Bakit? Naramdaman mo ang Espiritu ng Diyos, yung kahilingan mo, yung minimiti mo, yung inihingi mo, yan ay bibigay ng Diyos. Amen? Basahin natin 147 talatang 1 at 135 talatang 3. Magkasunod. Dito po sa aklat ng mga awit, kabanatang 147, ang talata po'y 1. Purihin ninyo ang Panginoon sapagkat mabuting umawit ng mga papuri sa ating Diyos, sapagkat maligaya at ang pagpuri ay nakalulugod. Amen. 135 verse 3. Pakisunod. Mga awit, Kapitulo 135, Kabanata 3. Purihin ninyo ang Panginoon, sapagkat ang Panginoon ay mabuti. Magsiawit kayo ng mga papuri sa kanyang pangalan, sapagkat maligaya. Amen. Sapagkat maligaya. Ngayon, pag ikay nagpupuring masigla, pag ikay tao sa pusong umaawit, mga minamahal, anong nararamdaman natin? Joy. Amen? That is, praise the Lord. Pag nasa joyful tayo, mga minamahal, kinakailangan meron kang joy, yung masiglang pagpupuri, may kagalakan. Pag nandun naman tayo sa malumanay, naawitin sa solemn song, ando yung tao sa puso natin, pagsusuma mo, pagpapakumbaba, at tayo humingi ng habag at matubay at kapatawaran sa Diyos. Amen. Kaya nga sabi sa 147 verse 1, purihin ninyo ang Panginoon, sapagkat mabuting umawit ng mga papuri sa ating Diyos, sapagkat maligaya at ang pagpupuri ay nakakalugod sa Panginoon. Di ba? Nakakalugod sa Panginoon. Kaya simula doon, sa ating pagkabata, mga binawa, o maging sa ating mga anak, o maging sa ating mga apo, pag ikay nakikita na pupuri, pumapalakpak, nakita ka na yung apo mo, bagamat sa kanyang murang edad, ginagaya ka, ginpupuri siya, anong natin nararamdaman? Tayo ay natutuwa, tayo nasisiyan, tayo ay naliligayan dahil sa kanyang murang edad, natuto siyang magpuri sa Diyos. Amen? Pag nakita ng ating mga kapitbahay na sanlibutan, o nakita ng ating mga mahal sa buhay na hindi pa Kristiyano,
anong sasabihin ng ating mga kakilala, kaibigan, loved ones? Sasabihin nila, glory to God na itong batang ito. Bata pa lang, marunong ng magpuri. Bata pa lang, marunong ng magpasalamat sa Diyos. Amen? Kaya yan po ay pagpapala natin sa mahal na Panginoon. Kaya po sa ating mga baguhan, sa ating mga bisita, meron po tayong 10 kwerdas. Kung ang gitara, meron pong 6 na kwerdas, mga minamahal. Kung meron pong 5 kwerdas doon sa bass guitar, sa Kristiyano, meron 10 kwerdas. Ano po yung 10 kwerdas natin, mga minamahal? Basahin natin dito po sa aklat ng awit 33, talatang 2. At meron naman tayong mga kamay upang ipakpak natin ang ating mga kamay sa pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Pakibasa yun, yung 10 kwerdas. 33, talatang 2. Sino una nakakita? Ito po sa Aklat ng mga Awit, Kapitulo 33, versikulo 2, ito po pagkasabi, kayo'y magpasalamat sa Panginoon na may alpa, magsiawit kayo ng mga pagpupuri sa Kanya na may salteryo na 10 kwerdas. Amen. Sabi dito, mga papuri sa Kanya at may salteryo na 10 kwerdas. Ano po yung 10 kwerdas na tinutukoy dito? Yung ating 10 daliri. Amen. 10 daliri, mga minamahal. Yung po yung tinutukoy dito, 10 daliri, 10 kwerdas, mga minamahal. Kaya supporting verse, mababasa naman natin doon sa 47 verse 1, mga minamahal. O ipakpak ninyong mga kamay, kayong lahat ng mga lupain, magsiyaw kayo sa Diyos na tinig ng pagtatagumpay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Kaya sa Kristiyano, sa bawat mananampalataya, tungkulin natin magpuri, obligasyon natin. Tayo ay magpuri, manalangin dahil yan po yung ating sandata, yan po yung ating kalasag, yung ating turbante. Mga minamahal, dahil yung ating kaaway, hindi po tao kundi masamang espiritu. Hindi nakikita. Amen? Kaya tinuro sa atin ng ating mga magulang sa Panginoon, pagising pa lang natin sa umaga, tayo ay nagpupuri, tayo po ay nagpapasalamat, mga minamahal. Naalala niyo po ang kasaysayan, mga minamahal, ni David? Si David, mga minamahal, tinalo niya yung pinakamalaking tao. Mga minamahal, 9'6" ang taas ni Goliath, mga minamahal. Mas mataas pa dito sa ating logo, mga minamahal. 9'6" ang taas. Hindi ko lang matanda kung anong verse, kung anong sukat, anong height ni Goliath, mga minamahal. Pero si Goliath, mga minamahal, tinalo po siya, mga minamahal, ni David. Saan po? Bago mangyari yun, siya po ay nanalangin sa Panginoon. Sabi niya, Panginoon, gabayan mo ko, humaking ka ang iyong kapangyarihan sa aking ibibigay na sandata na binigay mo sa akin na bato. Siya ay matatalo. Amen. Si Goliath, mga minamahal, meron siyang baluti. Ano yung baluti? Pag sa digmaan, yung kalasag, meron po siyang korona para po siya po ay makitang mangdirigma. Pero sa isang iglap sa kapangyarihan, isang bato lang ang kumitil at tumalo kay David. Kay David, tinalo niya si Goliath, mga minamahal. Naging matagumpay si David kay Goliath. Saan po natin yan mababasa, mga minamahal? Basahin natin at pakinggan natin, mga minamahal. Dito po sa aklat, mga minamahal, ng unang Samuel, Kapitulo 17, talatang 31 hanggang 38. Pakibasa po. Dito po tayo sa unang sulat ng Samuel, ang kabanatay 17, ang talatay 31 hanggang 38. At nang marinig ang mga salita na sinalita ni David, ay sinaysay nila sa harap ni Saul, at siya'y ipinasundo niya. At sinabi ni David kay Saul,
huwag manglupaypay ang puso ng sinuman dahil sa kaniya. Ang iyong lingkod ay yayaon at makikipaglaban sa Palisteong ito. 33. At sinabi ni Saul kay David, hindi ka makakaparoon laban sa Palisteong ito upang makipaglaban sa kaniya, sapagkat ikaw ay isang bata at siya ay isang lalaking mandidigma mula sa kaniyang pagkabata. 34. At sinabi ni David kay Saul, ang iyong lingkod ay nag-aalaga ng mga tupa at ng kaniyang ama. At pagka pumaroon ang isang leon o isang oso at kinuha ang isang kordero sa kawan, ay lumalabas akong hinahabol ko siya at aking sinasaktan at aking iniligtas sa kaniyang bibig. At pagka dinadaluhong ako ay aking pinapangahan at aking sinasaktan at aking pinapatay. 36. Pinapatay ng iyong lingkod ang leon at gayon din ang oso at ang Palisteong ito na hindi tuli ay magiging isa sa kanila. Yamang kaniyang minahamon ang mga hukbo ng Diyos na buhay. 37. At sinabi ni David, ang Panginoon na nagliligtas sa akin sa mga pag-amot ng leon at sa mga pangamot ng oso ay siyang magliligtas sa akin sa kamay ng Palisteong ito. At sinabi ni Saul kay David, yumaon ka at yumaon ka at ang Panginoon ay sasa iyo. 38. At sinandataan ni Saul si David ng kaniyang mga sandata at kaniyang inilagay ang isang turbanteng tanso sa kaniyang ulo at ang kaniyang sinuotan siya ng isang baluti sa katawan. Amen. Praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Dahil sa pagpupuri, mga minamahal ni David, yung mga leon, yung mga oso, hindi po sa tagumpay. Ito po ay kaya nagipisan po sa pamamagitan lang ng suntok, mga minamahal. Amen. Ituloy natin ang basa. Mada Edu. 40 hanggang 46. Pakinggan natin ulit. Dito po sa unang Samuel, kabanatang 17, talatay 40 hanggang 43. Ganito po ang pagkasabi. At tinignan niya ang kanyang tungkod sa kanyang kamay. At pumili siya ng 5 makinis na bato mula sa batis at isinilid sa supot na kanyang dala sa makatuwid bagay sa kanyang supot pastor. At ang kanyang panghilagpos ay nasa kanyang kamay at siya'y lumapit sa Pilisteo. At nagpatuloy ang Pilisteo at lumapit kay David at ang lalaki na may dala ng kalasag ay nangunguna sa kanya. At nang tumingin ang Pilisteo at makita si David ay kanyang niwalan ng kabuluhan siya sapagkat siya'y bata pa at mapula ang pisngi at may magandang bikas. At sinabi ng Pilisteo kay David, ako ba ay aso na ikaw ay paririto sa akin na may mga tungkod? At nilait ng Pilisteo si David sa pamamagitan ng kaniyang mga Diyos. At sinabi ng Pilisteo kay David, halika at aking ibibigay ang iyong laman sa mga ibon sa himpapawid at sa mga hayop sa parang. Nang magkagayoy, sinabi ni David sa Pilisteo, ikaw ay naparirito sa akin na may tabak at may malaking sibat at may kalasag. Ngunit ako'y naparirito laban sa iyo sa pangalan ng Panginoon ng mga hukbo, ng Diyos ng mga kawal ng Israel na iyong hinahamon. 46. Sa araw na ito ay ibibigay ka ng Panginoon sa aking kamay at sasaktan kita at pupugutin ko ang ulo mo at ibibigay ko ang iyong mga bangkay sa hukbo ng mga Filisteo, sa mga ibon sa himpapawid sa araw na ito at sa mababangis na hayop sa lupa upang maalaman ng buong lupa na may Diyos sa Israel. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Andoon po yung panglalait, mga minamahal, ni Goliath, mga minamahal, kay David ay sa kanyang murang edad, mga misang bata, mga minamahal, ang kalaban niya ay napakalaki, isang gigante. Masasabi natin isang gigante. Dahil ang height niya mahigit
9 feet, mga minamahal, 9'6". Sa height natin dito, mga minamahal, sa Pilipinas, 7'2". Imagine niyo yung 8 feet na kasing taas ng plywood. Mas mataas pa doon si Goliath, mga minamahal. Ngunit si Goliath, mga minamahal, hindi po naging matagumpay. Siya po ay tinalo ni David sa pamamagitan lamang. Anong sabi nga dito sa 40 nating basahin? At tiningnan niya ang kanyang tungkod sa kanyang kamay. At pumili siya ng 5 makinis na bato na mula sa batis. O, 5 bato. Isang bato lang pong inubulagpos sa kamay ni David, mga minamahal, na meron pong panalangin at pagsusumamo. Saan po tumama, mga minamahal, yung bato na yon? Sa lakas na merong kapangyarihan sa noo po. At si Goliath, ito'y natumba. At ito po, mga minamahal, ay kanyang pinugutan ng ulo. Kaya natakot, mga minamahal, yung mga Palesteo sa mga ginawa ni David, dahil si David, mga minamahal, ay nagpupuri. Si David, mga minamahal, ay merong espiritu. Si David ay merong kapangyarihan dahil sa ginabayan, pinatubayan, dahil inuna niya muna sa inaliwala sa sumampalataya at nanalig sa kapangyarihan ng Diyos. Amen? Ganon din po tayo bilang isang Kristiyano. Nung araw, di tayo marunong umawit. Amen? Yung ating mga boses nung araw, mga pangit. May maganda bang boses nung araw? Magsabing, praise the Lord. Oh, meron daw. Mga bata yun. Amen. Mga bata yun. But is praise the Lord. Oh, mga bata yun. Pero pag matanda, pag umawi, sabi pa lang atin, beloved isang pastor, beloved Mama dear, beloved isang pastor, beloved Mala Pastora, gusto ko pong umawit, magpagamit. Mahal, pakinggan ko nga yung boses mo. Kung saan ka bagay, kung sa alto. Ano pa isa? Soprano. Alto o soprano. Umawit yung sister. Sabi, mahal, kapatid, yung boses mo, hindi pa tugma doon sinawit mo. Sintonado. Magtanong ako sa iyo, nagpupuri ka ba sa bahay? Hindi po, Mala Pastora. Magpuri ka. After 3 months, pag kayo nagpuri, after ng 3 months, bumalik ka, pakinggan ko ulit yung boses mo. Yung ating kapatid talaga nagpuri. Yung ating kapatid sinamahan ng prayer, fasting, at pagpupuri sa Diyos. After ng 3 months, bumalik yung sister. Mala Pastora, ako po yung nag-umawit po noon na sabi niyo po, 3 months, bumalik po at ako'y muling aawit. Sabi ng ating mahal na pastora, sige po mahal, pakinggan natin. Pag intro pa lang, mga minamahal, dahil merong fasting, merong prayer, anointing. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen. Amen. But is praise the Lord. Habang umaawit yung ating kapatid na sister, ramdam niya yung banal na presensya, tumutulo ang kanyang luwa. Mga minamahal, anong sagot ng ating bilabisang pastor? Pwede ka nang umawit. Pwede ka nang magamit sa gawain dahil yung boses mo nung araw, hindi tugma doon sa inawit mo. Ngayon, tugma na dahil kayo nagpupuri sa Panginoon. Amen? But it's praise the Lord. Nung mga baguhan tayo, mga minamahal, dumaan po tayo sa pagkasintonado. Amen. Wala pong singer na dumaan sa sintonado. Lahat mga sintonado pinagdaanan niya. Lahat po, nung araw mga boses at mga pangit. Nung tayo po'y nagpuri, nung tayo po'y lagi nagsumamo, nagpupuri at laging dumadalangin, nagsusumamo sa Diyos. Unti-unting pinaganda at pinaganda dahil tayo ay nagpupuri at tayo po ay nagsusumamo sa Diyos. Amen? But praise the Lord.
Kaya yung pagpupuri ni David, balik tayo sa ating pinag-aaralan, kaya yung pagpupuri ni David, pagsusumamo niya, doon po mga minamahal, sa bato na napulot niya doon sa batis na makikinis mga minamahal, isang bato lang ang kanyang ginamit, ignagapi na talo po si Goliath mga dahil sa kapangyarihan, doon po, siya po ay ginabayan, pinagtubayan ng Diyos. Si David mga minamahal, ilang beses po siya nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Kaya nga sabi nga dito, mga minamahal, 119 verse 65, 64, mga minamahal. Kaya nga sabi nga dito sa banal na kasulatan, Awit Kapitulo 119, 164, makapito sa isang araw, pupuri ako dahil sa iyong matuwid na kahatulan. 7 times magpuri si David sa ating mahal na Panginoon. Tayo po mga Kristiyano, tayo po mga mananampalataya, ilang beses tayo nagpupuri sa mahal na Panginoon? Isa sa umaga. Ang pagpupuri sa umaga, yan po yung paghingi ng gabay at patnubay at pagsusumamo sa Panginoon. Amen? Kahit anumang gawin natin, mga minamahal, pag wala kang prayer, wala kang puri, hindi ka magtatagumpay, hindi mo matatamo ang pagpapala mo dahil, sabi pa nga sa Mateo 6:33, unahin mo munang mahal na Panginoon, lahat ng bagay, ibibigay ng Diyos. Kaya pagkising natin, itaas natin yung ating kamay. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa umagang ito, na binigyan mo ko ng kalakasan sa umagang ito, na ako'y pinatubayan mo at ako'y gabayan mo, patnubayan 10 ng aking mahal sa buhay. Yun po yung pagpupuri sa umaga para po malaman po ng ating baguhan na kapatiran. Pag-uwi naman natin sa ating tahanan, mga minamahal, yun naman yung pasasalamat, pagpupuri natin sa mahal na Panginoon. Kahit anong pagod mo, bago ka matulog, lumuhod ka, itaas mong kamay mo, magpuri ka. Dahil sa pasasalamat sa buong maghapon, naging matagumpay ang iyong lakad. Walang naging hindrance, walang naging hadlang. Yan ay nakamit mo, tinugon ka ng Diyos, ipinagkaloob, wala pong hadlang. Yun naman ay pasasalamat sa Panginoon. Kahit anong pagod natin. Amen. Minsan nakahiga na tayo. Salamat, Panginoon. Nakahiga na siya. But praise the Lord. Praise the Lord. Di ba sa sobrang pagod? Salamat, Panginoon. Gabayan mo ko sa aking pagtulog. Hindi na nagawang lumuhod. Nakahiga, tinaas lang yung kamay. But praise the Lord. Nakita ka ng apo mo? Ay, si Lolo, si Lola. Hindi na nakaluhod, tinaas na lang kamay. Ginaya ka ng apo mo. Gumanon din. Nakita mo, ay apo, hindi ganyan yan. Ay, bakit si Lolo? Ganun ang ginawa. But praise the Lord. Praise the Lord. Kaya sa atin itinuturo sa atin yung maganda para tayo po ay maging example, tayo po ay maging pagpapala sa lahat nating makasama sa ating tahanan. Amen? Si Daniel, mga minamahal, ilang beses po magpuri. Dumalangin sa ating mahal na Panginoon 3 times, mga minamahal. Kaya yung gumawa sa kanya na hindi maganda, hindi po nagtagumpay. Basahin natin ang aklat ni Daniel sa Isjis. Dito po tayo sa aklat ng Daniel, ang kabanatay 6 at talatay 10. At nang maalaman ni Daniel na ang kasulatan ay nalagdaan ng pangalan, siya'y pumasok sa kaniyang bahay. Ang kaniyang mga dungawan ay bukas sa dakong Jerusalem. At siya'y lumuhod ng kaniyang mga tuhod na makayat-katlo isang araw at dumalangin at nagpasalamat sa harap ng kaniyang Diyos gaya ng kaniyang dating ginagawa. Amen. Amen. May katlo sa isang araw na dumalangin at magpasalamat si Daniel. 3 times, mga minamahal. Kaibahan sa atin bilang isang Kristiyano, 2 times, mga minamahal, pagising natin sa umaga, tayo nanalangin, nagpupuri. Pagtulog natin sa gabi, tayo nagpupuri, nanalangin. Yan po yung tungkulin natin bilang isang Kristiyano,
no blessing, no pressing. Amen. Everybody say praise the Lord. Kaya po si Daniel, iniingatan po mga minamahal doon sa yungib na mga leon, na mga mababangis, mga minamahal. Nung siya po inagis doon sa yungib na mga leon, ano po yung ginawa ng Panginoon? Dahil si Daniel lagi nalalangin, itinikom ng Panginoon yung mga bibig ng leon at sila po ay naging mabait. Anong sabi ni Haring Dario? Daniel, buhay ka pa ba? Sumagot siya, buhay ako, niligtas ako ng Diyos kong pinaglilingkuran. Everybody say praise the Lord. Kaya yung pagpupuri ito po ay mahalaga. Ang pagpupuri ito po ay napakahalaga sa Kristiyano. Anong sabi ng ating patutuo, ng ating kapatid, mga minamahal, habang patungo sila sa pastoral house, habang patungo sila sa gawain, habang sila naglalakbay, yung kanyang mahal ng kapatid biglang naglaho. Biglang nawala, mga minamahal. Umiiyak siya, mga minamahal, pagdating sa pastoral house. Humingi siya ng prayer, panalangin sa ating minamahal na pastor. Ang sabi niya, mahal na pastor, nawawala po yung aking kapatid. Hindi ko po kasama. Anong sabi ng ating mahal na pastor? Sila po'y nanalangin sa ating kongregasyon, mga minamahal doon sa gawain. Noon sila'y manalangin sa unang panalangin ng ating mahal na pastor. Yung kanyang kapatid biglang lumabas doon sa labas, pumasok sa ating receiving room, tulala. Ang sabi niya, siya ay nagpapatutuo, kinuha ko ng mga demonyo at dinala ko doon sa impyerno. Ngunit nung kayo'y nanalangin, na yung nagpupuri, anong sabi ng demonyo? Pakawalan nyo yan. Dahil nagpupuri na sila sa itaas, hindi natin kaya ang kalang kapangyarihan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Kaya ang pagpupuri sa atin bilang isang Kristiyano, bilang isang mananampalataya, yan po yung ating sandata, yung ating kalasag. Kaya ang sabi nga dito sa Awit Kapitulo 28, talatang 7. Pakibasa. Dito po sa mga awit, kabanatang 28, talatang 7. Ganito po ang pagkasabi. Ang Panginoon ay aking kalakasan at aking kalasag. Ang aking puso ay tumiwala sa Kanya at ako'y nasakluluhan. Kaya't ang aking puso ay nangagalak na mainam at aking pupurihin siya ng aking awit. Amen. Praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Kaya ang ating Panginoon ay ating kalakasan, ang ating kalasag. Pag tayo nagpupuri, tayo dumadalangin sa kagipitan, sa bigit na kapamakan o sa karamdaman. Pag tayo tumatawag, dumadalangin, nariyan po ang sagot tugon sa unang dalangin, pagluod po ng ating mahal na pastor. Iyan ay ating napatunayan, ating nasaksiyan, dahil ang ating Diyos na pinaglilingkuran, buhay at makapangyarihan. Amen? Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Kaya nga nang sabi nga dito, mga minamahal, sa Efeso Kapitulo 6, 11, pakibasa. At isusunod natin naman yung 1 Thessalonica 5:8. Pakibasa yan. Dito po sa sulat na Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, Kapitulo 6, versikulo 11, 10 hanggang 11. Ganito po pagkasabi. Sa katapos-tapos ay magpakalakas kayo sa Panginoon at sa pagkapangyarihan ng kanyang kalakasan. 11, magagbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng diablo. Amen. Amen. Upang kayo'y magsitibay sa lalang ng diablo. Kaya nga tayo nagpupuri, mga minamahal, yun po yung ating sandata. Amen. Pag ikaw'y nagpupuri, meron kang turbante, meron kang kalasag, mga minamahal. Dahil ang kaaway natin dito, hindi po tao, masamang espiritu na umalipin, gumagawa ng masama. Yun po yung ating ipinagpipray, ikinakas out, mga minamahal. Dahil yan po'y turo, yan ating napakinggan sa pangangaral at pagtuturo ng ating mga pastor. Amen? Kaya pag tayo po'y may nararamdaman
na evil spirit, meron tayong nararamdaman na masamang espiritu bilang isang Kristiyano, o minsan naman nagtatayuan yung mga balahibo natin sa ating katawan. O minsan naman yung buhok natin, akala natin, tainga natin lumalaki, kinikilabutan tayo. Ibig sabihin, merong gumagala na masamang espiritu. Amen? Pero pag tayo umawit in the name of Jesus, umawit tayo ng powers in the name, umawit tayo mga minamang na papuri, maya-maya, yung masamang espiritu na nararamdaman mo, mawawala yan. Bakit? Ayaw na masamang espiritu na ikay nagpupuri, umaawit ka sa Panginoon. Dahil ang mahal na Panginoon, yan po, yan ay kapangyarihan, yan ay ating napatunayan bilang isang Kristyano. Amen? Basahin natin yung 1 Thessalonica 5:8. Ang huling talata, 6 ulit tayo, 16-18. Dito po tayo sa unang sulat ng Tesalonika, ang kabanatay 5, ang talatay 8. Datapot palibasay mga anak tayo ng araw, mangagpigil tayo na isuot ang baluti ng pananampalataya at ng pag-ibig, at ang maging turbante ay ang pag-asa ng kaligtasan. Amen. Amen. Sabi dito, datapot palibasay mga anak tayo ng araw, pagpipigil tayo magsuot ng baluti ng pananampalataya. Isuot natin yung baluti, yung pananampalataya, yung kapangyarihan, yung ating kalasag, yung prayer, yung turo at pangangaral ng ating minamahal pastor. Isinundin natin ang kalooban ng Diyos, mamuhay tayo may kabanalan, magpuri tayo, manalangin tayo sa ating malapit, dahil lang po ang kalooban ng utos ng Diyos. Pag ginawa natin yan, mga minamahal, lagi tayong mananagumpay at lagi tayong sinasamahan ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Yan po yung ating napatunayan, yan ating naging saksi. Kaya noon hanggang ngayon, hindi tayo nagsawa, hindi po tayo nangimagod, napatuloy tayo mga min. Noon napatuloy tayo, dumating ang mga hindi natin inaasahang problema sa ating pamilya, sa spiritual, yung ating pamilya, may problema sa karamdaman, sa spiritual, ano yun? Yung tinatawag na demon possess. Nung ikay nagpuri, sinamahan mo ng fasting, panalangin, nung ikinas out mo sa pangalan ng Jesus sa unang dalangin ng ating mahal na pastor, yung masamang espiritu na umalipin doon sa ating mahal sa buhay, yan po'y napalaya ng mahal na Panginoon. Amen? Bago tayo mag-lockdown nung araw, yung dyan sa may barangay Mangkasoy, yung kapitbahay po ng ating kapatid Sister Rose Bautista, dinala po yun dito. Mga minamahal, saksi po yung mga sanlibutan na nagbabasketball. Doon para sa tricycle, nagwawala na siya, awak-awak siya na kayang dalawang mahal niya sa buhay na dalawang matitipuno ang katawan. Ngunit yung kanyang dalawang mahal sa buhay, talagang iwinawasiwas niya lang. Kayang-kaya niya. Samantala yung katawan ng ating kapatid, mga minamahal, napakapayat. Sabi ng mga nagbabasketball dito, ang lakas naman ng babae na yun. Kayang-kaya niyang iwas-iwas yung dalawang umahawa. Pero hindi nila alam, masamang espiritu yung umaalipin sa kanya. Nung tayo nagpuri dyan, mga minamahal, anong sabi natin mga beloved co-workers? Hallelujah! 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 Habang nagalulay, lumalayo. Say ko, huwag ka lumapit. Hallelujah! Hallelujah! But say, praise the Lord. Praise the Lord. Ayaw ng diablo na ikay matatakot. Amen. Dahil pag ikay natakot, mga mina matatawanan ka. Kailangan ipakita mo ng buong tapang. Amen. After bautismo, nung siya'y mabautismoan, pinapanood ng mga sanlibutan, nung siya'y umawon, mga minamahal, biglang naging maganda, naging maliwalas ang kanyang mukha. Naging mapayapa at naging normal siya. Ngumiti siya. Sabi mo, praise the Lord, hallelujah. Sabi ng ating kapatid na inalipin naman sa mga espiritu, nasunod niya, hallelujah, praise the Lord. Sabi ng mga sanlibutan, himala, milagro. Kanina nagwawala, ngayon, mabait na. Amen? Amen? Everybody say, praise the Lord. Yun po yung kapangyarihan ng Diyos
mga minamahal sa atin, na tinanggap natin yung Acts 38 at Acts 1:8, kapangyarihan pagdating sa atin ng Espiritu Santo. Kaya yung ating kapatid, nagpatuloy na po sa pagdadalo. Saan? Doon po sa dako ng San Roque. Nating gawain dyan po sa dako ng San Roque. Mga mina sila nagpapatuloy. Sila po ay hatid sundo din po ng Rosales. Dyan po sa dako ng Barangay Mangkasoy. Na dumadalo dyan sa ating gawain, mga mina sa San Roque. Mga minamahal. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Huling talata, mga minamahal. Efeso 6:16-18. Pakihanda ang ating awitin, kanilang Brother Boy, Mr. Lord. Ang sulat ni Pablo sa mga taga-Efeso, kabanatang 6, talata po 16 hanggang 18. Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nagniningas na suligi ng masama. At magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ng tabak ng Espiritu na siyang salita ng Diyos, na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon at magpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal. Amen. Purihin ang Diyos. God, Bishop Brother Edo, Brother Elmer, Brother Daniel, sa mga pagkabasa sa mga talatang ito. Kaya tayo po, mga minamahal, ay pinagpala ng mana Panginoon. Sinasamahan tayo ng kapangyarihan, pinapatnubayan tayo ng Diyos sa bawat luhod natin, sa bawat dalangin natin, sa bawat pagpupuri natin, sa bawat panalangin natin sa mahal na Panginoon, sa unang dalangin ng ating mahal na pastor. Naroon po ang kapangyarihan ng Diyos. Naroon po yung patnubay dahil isinasagawa natin yung ating kalooban, yung pagpupuri sa mahal na Panginoon. Kaya salamat sa mahal na Panginoon na ako, tayong lahat ay pinagpala, kinaabagan ng ating mahal na Panginoon. Tayo'y tumayo at tayo po'y magpuri sa ating mahal na Panginoon. Habang inaawit ito, mga minamahal, sama-sama nating ipaabot ang ating mga kahilingan, ang ating mga panalangin. Nakaunat ang kamay ng Diyos, alam ng Diyos, batid ng Diyos kung ano ang ating mga hiningi sa Kanya. Habang inaawit ito, hallelujah. Aking ialay itong buhay ko, nagbago ang lahat ng dahil lamang sa'yo. Ang dating madilim ay naging makulay, bawat sandaling nagkaroon ng saysay. Karapat-dapat na sambahin ka, ang buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mo magalay lamang sa'yo, mabangong handog at kaaya-aya. Sa paningin mo, ako'y magpupuri sa'yo. Anumang kalagayan ng puso, nagagalang man nasisipayon, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwing na aming Diyos, ikaw ang siyang unas. Pupurihin kita. Yes, Jesus. Mahirap man mabuhay
sa mundo King ito. Maraming magdadlang ang landasin ko. Ako'y laging magtitiwala sa iyo. Alam ko tagumpay bawat hakbangin ko. Karapat dapat nasambahin ka. Ang puso't isip at kaluluwa, hayaan mo magalay lamang sa'yo. Mabanguhan dagat kaaya-aya sa paligid mo. Ako'y magpupuri sa'yo. Ang makalagayan ng puso, nagkakalanman nasisipayo. Ako'y magpupuri sa'yo. At wala na iba naging sasambahin sa tuwing uwami Diyos, ikaw ang siyang unang pupurihin kita. Uwami Diyos, ikaw ang siyang unang pupurihin kita. Praise the Lord. Purihin ng Diyos. Napakabuti, napakabait na malabiro. Ang ating kalakasan nagagaling, nagmumula sa Diyos. Ang mga himala at milagro natin na saksiyan, yan ang ating napatunayan na ang Diyos ay buhay, makapangyarihan. Anong sabi ng ating kapatid, Sir Michelle? Ang kanyang sakit, cancer, mga minamahal. Cervical cancer, mga minamahal. Hopeless na ang kanyang katawan. Wala nang pag-asa. Butot balat siya, mga pinagumahal. Dumaan siya sa chemotherapy. Sabi niya, ubos ang aming kabuhayan, bagsak ang aming negosyo. Ngunit yung aking karamdaman, lalong lumala at lalong lumala. Ngunit salamat sa Diyos sa pamamagitan ng gawain ng Jesus Pinakaigusin. Nakita ko buhay at makapangyarihan ng Diyos. Last Tuesday, nakita kami, mga minamahal, diyan sa damo ng isla ng Bulinaw dahil second church anniversary natin. Laking tuwa namin mga manggagawa, di sa langat ang ating malapoy sa prayer po ng ating beloved person, the Lord. Sa prayer po ng mga beloved children. Yung kanyang buhok na maiksi. Ngayon po, napakalusog niya. Mahaba na kanyang buhok, mga minamahal. Nagsasabi siya, tunay ang Diyos na makapangyarihan. Tunay ang Diyos na mabuti sa lahat ng kayamanan. Grabing tuwa niya, grabing iyak niya, mga minamahal. Kaya hindi ako magsasawa na magpasalamat kung saan man ang mayroong mga event. Gusto kong madaluhan sa gawain ng manap. Isa pong cervical cancer, mga minamahal. Wala nang pag-asa. Tinanggihan ng hospital. Tinalingan ng dalubasak manggagamo. Ngunit dito, pinagpala yung ating kapatid. Kaya sa ating minamahal na mga baguhan, latihan, ipatong natin ang ating kanang kamay sa ating ulo. Ang kaliwang kamay sa may parting may karamdaman. Ano mo mga karamdaman yan? Meron kang akit ulcer, meron kang sakit sa puso, meron kang rheuma, high blood o cancer, meron man tayong sakit, mga minamahal na epilepsy,
Ano mo makaramdaman yan, mga minumataas yung ating blood sugar, mataas yung ating BP, may problema tayo sa pinansyal, sa ating pamilya, dalawang kamay pong itang itaas. Pag mayroon tayong karamdaman, ang kanang kamay sa ulo, ang kaliwang kamay sa may parting may karamdaman, sawayin natin sa pangalan ni Jesus, sa unang dalangin ng ating minamahal na pastor. Bago ang lahat, humingi muna tayo ng tawad, gabay at patnubay sa Diyos. O dakilang Diyos, ang mamanal sa langit, pinakamamahal na Jesus, narito kong laming lahat, nagpapakumbaba, humingi ng kapatawaran, ipagkaloob mo lahat ng aming mga kahilingan, kagalingan, mga karamdaman ng aming minamahal kapatiran, kalutasan ng kalamang problema, at patuloy mo ring proteksyonan ang lahat ng kalamang mahal nila sa buhay, saan man dako sa iba yung dagat sa ibang bansa, proteksyonan mo sila, ilayo sa lahat ng uri ng karamdaman, iligtas mo sila sa kapamakan, at patuloy mo rin pagpalain ang lahat ng aming mga kapatiran sa kalang negosyo, sa kalang hanap buhay, sa kalang trabaho, manapay noon. Palain mo kami sa pinansyal, sa material, physical, spiritual. Sama-sama naming sinasaway lahat ng uri ng mga karamdaman, cancer, leukemia, diabetes, asthma, kidney trouble, sakit sa puso, rheuma, high blood, mataas na blood sugar, mataas na BP, mga karamdaman, mga minamalahat ng uri ng mga karamdaman sa pangalan ng Jesus. Cast out in Jesus' name. Hadlang sa kanilang pagpapala, kahirapan, tayo gawa ng kaaway, panulupaypay, kahinaan, gawa ng kaaway, hadlang sa kanilang pagpapala. Cast out, cast out, cast out, cast out. Be healed, be healed, be healed in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Thank you, dear Jesus. Purihin ng Diyos, mga minamahal, at tayo po'y sumigaw ng 3 beses ng hallelujah, praise the Lord. Sa ating po mga baguhan ng hallelujah, praise the Lord. Revelation chapter 19 verse 1 ng hallelujah, ang meaning, kaligtasan, kalulatian, kapangyarihan na ukol sa Panginoon. Kaya pag sa kagipitan, tayo po manalangin, magsisi, sigaw natin ng hallelujah, praise the Lord. Nandyan kagad ang tugon at sagot ng ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin ng Diyos, mga minamahal. God bless you po. Pagpalain tayong lahat ng ating mahal na Panginoon. At tayo po, mga minamahal, ay dadako po sa ating mga announcement. Sa araw po, mga minamahal, ng Friday, ganung oras pa rin tayo. Alauna po tayo, mga minamahal, nag-uumpisa. Pag-araw po ng Sunday, alas 9:30 po tayo ng umaga nag-uumpisa, mga minamahal, para po sa ating banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Purihin ng Diyos, mga minamahal, sa lahat po nating minamahal, mga kapatiran, mga minamahal, tayo po'y dadako, mga minamahal, sa ating pagkakaloob nating special offering. Yan po'y karagdagang panggastos